Sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Mag-asawang Governor Vilma Santos Recto at Secretary Ralph Recto pinulitika umano ang ayuda sa mga barangay sa Batangas. Ayon pa kay Congressman Leandro Leveste, umani ng batikos ang umano'y hindi pantay na pamimigay ng ayuda sa Batangas matapos lumabas ang ulat na hindi naisama ang hindi bababa sa 84 na barangay sa distribusyon ng tig 200,000 pesos na tulong mula sa Malacanang. Sa panawagan ni Congressman Leandro Leviste, nagsumbong ang mga kapitan ng barangay sa kanyang distrito at sinabing hindi sila isinama sa bibigyan ng ayuda dahil nagtatampo raw si Governor Vilma Santos Recto na malinaw na pagpapakita ng politika sa likod ng pamamahagi ng pondo na pinangasniwaan ng asawa nitong si Executive Secretary Ralph Recto. Nanawagan si Leviste sa palasyo na agad na imbestigahan ang insidente at tiyaking mabigyan ng ayuda ngayong araw ang mga barangay na hindi isinamad dahil sa tampo ng gobernadora. Mga politiko na pinipigil ang pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa. Si President Marcos ay nasa Batangas City ngayon para magbigay ng 200,000 pesos para sa bawat barangay. Pero hindi niya alam, at least 84 barangays ng Batangas ang hindi inimbitahan. Isang kapitan, sinabihan ng presidente ng Liga ng Barangays ng Batangas na hindi sila kasama dahil nagtatampo raw sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. Siguro naman hindi ito alam ni President Marcos. Siya ang nasisira dito kasi ang pangako ay galing sa kanya na bawat barangay makikinabang at hindi ito natutupad ngayong araw. Ngayon, naiparating namin ito sa Malacanang at sinabi nila na ihahabol nila ang 200,000 pesos para sa mga barangays na hindi naisama ngayong araw. Ako po ay buong galang na nananawagan, President Marcos, na ibigay ninyo ngayong araw ang 200,000 pesos sa mga barangays na hindi inimbitahan sa bigayan ng 200,000 pesos ngayong araw at imbestigahan ninyo ang pamimigay ng ayuda na pinangungunahan ng inyong Executive Secretary Ralph Recto. Habang hindi naayos ng gobyerno ang pamimigay ng ayuda, isuspindi dapat din ang excise tax at VAT sa langis para hindi na madamay ang ating mga kababayan sa maling sistema ng pamimigay ng ayuda. At dahil tayo po ay nasa Kongreso ngayon, ako po ay nag-file din sa Bills and Index ng isang House Resolution respectfully urging the Office of the President to investigate reports on discrimination and possible corruption in the Bawat Barangay Makikinabang, Bawat Bayan Makikinabang, and other ayuda programs, and to ensure transparent, equitable, and efficient release of funds to local government units. Base po sa karanasan sa aking distrito sa Batangas, kung saan ang mga tricycle drivers at mga magsasaka at mangingisda ay hindi pa nabigyan ng ayuda, napakabagal po ang tugon ng gobyerno, kaya mas mabuting ibaba na lang ang VAT o excise tax. Pero kung saan nagbibigay naman ang ayuda, ang reklamo naman po ng ibang mga tricycle drivers ay ang haba ng pila, may report nga na may namatay nung isang araw, at ito po ay systemic issue sa lahat ng mga ayuda programs o kahit ibang klaseng mga pork barrel ng ating pamahalaan. Kaya nakikiisa ako din sa ibang mga kasamahan ko sa Kongreso na nagsabi na yung inanunsyong Bawat Bayan Makikinabang program ay isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan.
Kung lahat man ay bibigyan, baka ang iba inuuna at ang iba ay nabibigyan ng mas malaki. Kaya gusto ko din sanang isa publiko na lang ng gobyerno magkano ang natatanggap ng bawat municipality, city, and barangay sa ating bansa sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program para din tiyakin natin na walang korupsyon sa alokasyon ng pondong ito dahil meron akong isang unconfirmed report sa aking distrito ng isang LGU na inalok ng isang middleman ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund kapalit ng komisyon. At nung nabanggit ko din ito sa iba, ang tugon naman ng iba ay ganyan talaga ang sistema, talamak daw. Ang bentahan ng pondo kapalit ng komisyon, hindi lang sa DPWH, pati sa bagong pork barrel sa bawat bayan makikinabang. Hindi man pa napatunayan na may korupsyon, ang aking panawagan ay isa publiko. Magkano ang natatanggap ng bawat isang LGU sa ilalim ng programang ito, pero ang kumpirmado ay ngayong araw, nangako ang ating presidente na bawat barangay makikinabang sa Batangas, pero may 84 barangays na hindi inimbitahan, pero na-acknowledge nila ang kakulangan na ito, kaya sinabihan sila na ihahabol na ang mga 200,000 pesos nila. Pero ako po ay narito para sana madaliin nila kasi kawawa naman ang mga barangays na hindi kasama sa bawat barangay makikinabang. You call this a systemic issue po. Ano po bang other specific ayuda programs yung affected po ng so-called discrimination? Lahat man po ay affected insofar as hindi lahat ay pantay-pantay na mabibigyan at hindi lahat sabay-sabay na mabibigyan. At ang ipinamimigay ngayong araw sa Batangas City ay hindi lang yung 200,000 para sa bawat barangay, kung hindi din bigas para sa, if I'm not mistaken, 1,000 beneficiaries. Alam naman natin, ganong kalaki ang Pilipinas, ganong karaming mga pamilya lang sa Batangas. Baka may almost 1,000,000. 1,000 lang ang mabibigyan. At siguro naman kaya ng mga Pilipino pumunta sa palengke at bumili ng sariling bigas. Kaya hindi man kailangan mangolekta ng buwis para ang gobyerno ay pumili ng mga benepisyaryo sa bigayan ng bigas. Kaya sa ating mga hearings dito sa Kongreso, overwhelming ang preference ng mga resource persons para sa kanilang mga sektor. Ibaba na lang ang buwis kaysa magkaroon ng pondo ang gobyerno para magbigay ng ayuda sa iilan. Other topic lang yung kay Saldico. Naniniwala po ba kayo na mapapauwi ng gobyerno natin dito sa Pilipinas si Saldico? At sa tingin niyo ba makakatulong ng malaki yung nalalaman niya tungkol sa mga kongresistang sangkot sa flood control projects po and yung insertion sa budget? Napakalaking tulong para sa paglabas ng katotohanan kung maglabas pa ng impormasyon si dating Congressman Zaldico, pero malaki din ang may tutulong para sa kaalaman ng lahat kung ipahayag pa ni dating Speaker Romualdez ang nabanggit niya sa kanyang video message nung isang araw na marami pa siyang alam tungkol sa mga problema sa ating gobyerno at siguro hindi na pwedeng i-set aside dahil ito ay nanggagaling na mismo sa ating dating Speaker of the House na malawak talaga ang korupsyon sa ating gobyerno at dapat natin tong busisihin hindi lang dahil ito ay tungkol sa kaso ng mga individual, kung hindi dahil ito ay tungkol sa pera at napakalaking problema na nakakaapekto sa buong bayan. Kaya ako po ay nananawagan sa ating mga kasamahan sa Kongreso din na isapubliko ang lahat ng kanilang mga alam at hindi na ito mapapagtakpan dahil si dating speaker na ang nagsalita. Dapat na rin ba itong imbestigahan ng Kamara itong mga corruption po na ito since mismo si former speaker na rin po patunay na meron itong Opo, para din madepensa ng Kamara ang sarili niya na hindi sa Kamara ang pinakamalaking korupsyon kung hindi sa tulad ng nabanggit ni dating Speaker Romualdez sa ehekutibo.
dahil hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng flood control projects ayon sa kanyang video message. At hindi naman ang Kongreso ang gumagawa ng National Expenditure Program. At sa ibang pagkakataon, nais ko pong tatalakayin itong bagay. Pero ang focus ko lang po sa ating briefing ngayon ay ang reaksyon sa inefficient at maling sistema ng bigayan ng ayuda sa seremonya na pinangungunahan ng ating presidente ngayong araw. At para sana manawagan kay President Marcos na ibigay ngayong araw na ang 200,000 pesos na ipinangako para sa lahat ng barangays na hindi pa nabigyan para sa mga barangays na hindi inimbitahan. Inuulit ko po, sinabi ng isang kapitan sa aking distrito na sinabihan siya ni Batangas Liga ng Barangay President Rocafort na hindi kasama ang kanilang mga barangays ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ang kapal ng mukha ng mga politiko na pinipigil ang pagbibigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili ng pera, lalong-lalo na at si President Marcos ang nangako na bawat barangay ang makikinabang at si President Marcos ang nasisira dahil nakikita ng mga Batanggenyo na hindi natutupad ang mga pangako ni President Marcos dahil sa pamumulitika sa bigayan ng ayuda na pinamumunuan ng provincial government ng Batangas at sa programa na pinamumunuan ni Executive Secretary Ralph Recto. Kung do you think the President will respond dun sa hiling niyo po sa kanya, ibigay ito? Ang pwede ko pong banggitin ay pagkatapos ng aking Facebook post ngayong araw, sumagot ang Malacanang sa amin na lahat ng barangays ay bibigyan ng 200,000 pesos ayon sa pangako ng ating presidente. At may isang kapitan sa aking distrito na tinawagan naman ni Liga ng Barangay President ng Batangas Rocafort na ABC President ng Lipa na ihahabol yung 200,000 pesos nila sa second batch. Pero lahat ng ibang barangays sa mga ibang bayan ay inimbitahan ngayong araw. Pero yung barangays na nabanggit ko, 84 sila, ay hindi inimbitahan dahil nga sinabi ni LNB President Rocafort na may tampo sa kanila si Governor Vilma Santos Recto. At sa tingin ko, hindi lang sapat na ihahabol yung 200,000 pesos para sa 84 barangays na ito. Ako po ay humihingi ng sagot ng Malacanang para ipaliwanag bakit hindi inimbitahan yung 84 barangays. Kung hindi ba ako humarap sa inyo ngayon at mag-post sa Facebook tungkol dito, hindi na ibibigay yung tulong para sa 84 barangays na ito dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto. At kung hindi natin to aayusin ngayon, baka sa buong bansa nangyayari ang ganitong politika sa pamimigay ng ayuda. Kaya ko to inilalabas ngayon para sa lahat ng ibang mga barangay sa ating bansa, makakaasa ang ating mga barangays na hindi makukulayan ng politika ang pamimigay ng ayuda. Kung may iba pang hindi nabigyan ng ayuda ayon sa pangako ng ating presidente, mabuti na mag-post din sila. At sigurado po ako na tutugon naman ang ating pamahalaan pag lumabas na ito. Kung yung mag-84 barangays, kasama yung mga nasasakupan ninyo sa Yun po ay nasa aking distrito lang. Hindi ko alam kung sa ibang mga bayan may mga barangays na hindi din isinama, pero ang alam ko, itong 84 barangays ang na-single out. Bakit daw po nagtampo si... Specific reason. Dahil ang ilang barangay captains na to ay pinatawag ni Governor Vilma ilang beses sa kanyang opisina at dahil siguro mahalang gasolina ngayon, hindi na sila sumusulpot. Kaya ang tampo ay talagang napakababaw na bagay na kung hindi ka magmano, kung hindi ka magsisipsip sa mga politiko sa lokal na pamahalaan na hindi naman nagagaling sa kanila ang ayuda, ay hindi sila kasama sa bigayan ng ayuda ng presidente. Una, hindi naman ito sarili ng pera. Ito ay buwis ng bayan. Pangalawa, ito ay programa ng national na pamahalaan. Pero nagkataon, ang asawa ng governor ng Batangas, si Executive Secretary Ralph Recto, ay namumuno
sa programang ito, kaya siguro may hawak din sila sa listahan ng mga iniimbitahan sa bigayan ng ayuda ni President Marcos. Kaya ko po ito nilalabas ngayon. At the very least, siguro naman hindi na mauulit ang diskriminasyon sa bigayan ng ayuda. Kung ano lang ulit po dun sa naniniwala ba kayo na walang kinalaman si former Speaker Martin Romualdez dun sa flood control projects? Actually, inaabangan ko yung affidavit ni former Speaker Romualdez. May kopya na ba kayo? Dahil inanunsyo ni former Speaker Romualdez na isa sa publika nyo ang affidavit na isinumite niya sa ICI. At ako po ay nagpapasalamat sa hakbang na ito. Sana lahat ng mga affidavits na isinumite sa ICI kasama na ang mga transcripts ng kanilang mga hearings doon ay isa sa publiko din. At mabuti at inanunsyo niya na isa sa publiko ito. Hindi tayo siguro informed na makakasagot hanggat maisa publiko ang mga affidavits na ito. Pero naniniwala kayo na hindi siya sangkot sa flood control? Hindi pa lumabas yung affidavit at hindi din nakasama sa mga Blue Ribbon Committee hearings na publicly available at hindi din isinapubliko ang mga ICI hearings. Kaya hindi tayo sufficiently informed para maghusga tungkol dito. Ang focus natin ay sa proseso at magandang hakbang na voluntaryong isapubliko ng mga may kinalaman sa mga investigasyon na ito ang kanilang mga isinumite ng mga affidavit. Kung, could we get your comment lang po on the lawyers of the former House Speaker Romualdez na po writing to the Office of the Ombudsman seeking to na mag-inhibit na po yung Ombudsman sa pag-investigate ng involvement niya sa flood control issue? Hindi ko po nakita yung sulat na yan kaya hindi po ako makasagot. Pero kung tingin niyo mapapauwi po ng government natin si former Kong Saldico? Pinapanood ko lang din yung mga updates sa inyong mga news outlets kaya wala po akong first-hand knowledge tungkol dito. Pero kahit naman nasa abroad siya, alam niyo may sumbong sa Pangulo website na anonymous nga yung mga nagbibigay ng impormasyon kaya hindi ko alam bakit ang video message ay hindi sapat para sa kaalaman ng publiko. Kaya kahit nasa Czech Republic siya, sana labas na ng karagdagang impormasyon para sa kaalaman ng publiko. Video series ulit. Ganun. Opo. Hindi po tama ang sagot na walang halaga ang mga inilalabas na sa labas ng Pilipinas o sa formal na pagdinig. Lahat po, pati ang mga anonymous tips ay dapat may weight sa ating mga investigasyon. Babanggitin ko lang din po, itong 200,000 pesos na bawat barangay makikinabang program ay may 100,000 pesos para sa educational assistance sa 5 beneficiaries or 20,000 pesos each ayon sa mga reports at 100,000 pesos para sa mga barangay programs. At sa tingin ko, yung pagbibigay ng 20,000 pesos for 5 beneficiaries ay baka magiging subject din sa politika, lalo na at napapalapit ang barangay elections. May mga ibang nag-allege din na kaya may ganitong pondo ay para din ma-secure ang suporta at tulungan ang mga supportive na mga barangay officials para sa napapalapit na barangay elections. Ang lumalabas kaysa ireforma natin ang bigayan ng ayuda sa Pilipinas, lumalaki at lumalaki ang mga pondong inilalaan sa mga pork barrel projects na itong bawat barangay makikinabang at bawat bayan makikinabang ay napaka halata namang pork barrel. Kasi pati yung mga LGSF projects, ako po naman ay hindi magiging ipokrito. Sa sarili kong distrito, ako po ay sang-ayon sa pamimigay ng mga ayuda sa iba't ibang klaseng mga programa at ang importante dito ay walang korupsyon, walang komisyon sa pamimigay ng mga ayuda na ito. At may mga na-receive akong reports from mga local government officials na may mga ahente at maraming pong mga magsasabi na hindi lang to isolated case, widespread talaga, na nag-aalok ng pondo, lalong-lalo na ngayon na lumaki ang budget para sa bawat bayan makikinabang program. At kung gusto nating sugpuin ang potential para sa korupsyon sa mga
government assistance na ito, dapat gawin na lang natin siyang systematic. Kasi wala namang dahilan na dapat ang gobyerno pa ang pumili ng magkano ang natatanggap nitong mayor at itong kapitan. Dahil 1.4 trillion mahigit kumulang nga ang ibinababa na sa mga local government units sa pamamagitan ng national tax allotment. Tapos may dinagdag na 57 billion na bawat bayan makikinabang, pwede namang isama na lang sa national tax allotment o idaan sa parehong formula ang 57 billion pesos na yan. Pero hanggat may discretion sa halaga at sa timing at kung kanino ibibigay ang ayudang ito, may potensyal para sa korupsyon at hindi po ito allegation insofar as ginamit para sa political interest. Ayon sa report ng aking kapitan, ang pamimigay ng ayuda ng 200,000 pesos para sa mga barangays ng Batangas ngayong araw. At ako po ay nagpapasalamat na ito po ay in-actionan na, pero nananawagan po ako kay President Marcos na imbestigahan ang scheduling, ang amounts, at ang kung sino ang nakakatanggap ng 200,000 pesos na ayuda dahil siguro hindi lang sa Batangas may ganitong issue, siguro po sa buong bansa. Okay, any more questions? So, other matters po, ilipat daw po kayo sa PBB laban? Alam nyo, sinagot ko na yan kahapon kasi politiko lang naman ang nag-report niyan eh. Opo. Follow up. Follow up lang, kasi hindi rin direct. Hindi, sinagot ko. Wala po akong planong sumali ng isang partido ngayon dahil ang maganda pag nasa independent ka, malaya kang magsalita na walang clearance mula sa partido o sa mayorya o minorya. Kasi kahit po nasa minorya ka, kailangan mong kausapin ang minority leader. At baka dahil sinasabi ko to ngayon, babaguhin nila yung mga rules. Pero hindi naman dapat. Dapat kung ikaw ay independent sa Kongreso, kahit kailan at tungkol sa anuman, pwede kang magsalita sa Kongreso. At sa tingin ko, yan po ang paraan na pinakamakakatulong ako. Lalong-lalo dahil constructive naman ang mga sinasabi natin. Hindi tayo naman dito para manggulo. Nanawagan tayo kay President Marcos, ibigay ngayong araw ang 200,000 pesos para sa barangays ng Batangas na hindi inimbitahan ng local government ng Batangas para sa pamimigay ng ayuda ng Malacanang ngayong araw. At sinabi naman nila, ngayon ibibigay nila. Pero sana wag maghintay pa ang mga kababayan ko. Sana ibigay na ngayong araw yung 200,000 pesos na ito. Kung sino nakausap niyo po from Malacanang na nangakong ibibigay ngayong araw? May staff sa event mismo na kinausap ng aking staff at after that, tumawag ang Liga ng Barangay ng Batangas sa kapitan ng aking distrito at sinabi nila na ihahabol yung 200,000 pesos. Kaya, pasensya na at inuulit-ulit ko to kasi ayaw kong let go ang issue na ito na hindi natin maitukoy yung issue sa pamimigay ng ayuda. Nahuli na natin eh. May mga barangays na hindi binigyan ng 200,000 kahit na pinangako ni President Marcos na lahat ay mabibigyan dahil sinabi ng Liga ng Barangay President ng Batangas na galing sa Lipa na ito ay dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto. Ako po ay humihingi ng sagot mula kay Governor Vilma Santos Recto, Executive Secretary Ralph Recto, President Bongbong Marcos o Yusek Claire Castro. Kung totoo ang sinabi ng mga kapitan ng aking distrito, kaya hindi sila inimbitahan ngayong araw dahil sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos Recto, tama ba yan na yung pera para sa kanilang mga barangay, para sa mga tao ay pinipigil dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto? Siguro naman, hindi nila maitanggi kasi wala sa Batangas City ngayon. At yung ibang mga barangays ng Batangas ay nasa Batangas City ngayon. At ang mga barangay officials na ito ay makakasagot din tungkol sa mga diskusyon nila sa Liga ng Barangay ng Batangas. So, for the last time, ayoko lang ma-let go itong isyong ito. Kailangan sagutin ni Governor Vilma Santos Recto at Executive Secretary Ralph Recto bakit hindi inimbitahan ang 84 barangays para sa bigayan ng 200,000 pesos per barangay na hindi naman nanggagaling sa kanila, hindi naman nanggagaling sa provincial government ng Batangas, kung hindi nanggagaling sa programa ng Malacanang para sa bigayan
ni Presidente ng 200,000 pesos sa bawat barangay makikinabang program ngayong araw.